Dominant Protector. Credit to the author. 5,311-20. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Agad na naunawaan ni Terence at Yubi ang intensyon nito. Napangiti na lamang sila ng mapait sa isa't isa. Magandang plano ito. Sadyang ginawa ng lalaking ito ang karatula ng ilog ng kamalayan at ginamit ang pagpino ng espiritual na kamalayan bilang pain upang maakit ang mga tagapagsaka ng maliit na Jiangho noong sinaunang panahon. Dahil ang mga tagapagsaka na ito ay nakarating na sa yugto ng pagpino ng espiritual na kamalayan, ang kanilang mga sinaunang espirito ay dapat na nagsimulang mahubog, ngunit hindi sila magiging masyadong malakas. Para lamang sila sa mga merienda na inihahatid sa pintuan nito, isang subo. Sinubukan ng mga tao ng Primordial Alliance ang lahat ng posibleng paraan upang makarating sa ilog ng kamalayan. Sa daan, kinailangan nilang harapin ang napakaraming makapangyarihang espiritong halimaw na nakaharang sa daan. Ang mga medyo mahina ay direktang naging mga tributo. Kahit ang mga mas malalakas ay kinailangang tumawid sa teritoryo ng mga espiritong halimaw ng may matinding kahirapan upang makarating sa ilog ng kamalayan. Sa huli, hindi lamang sila nakakuha ng anumang benepisyo, kundi naibigay din nila ang kanilang sarili sa bibig ng mabangis na halimaw na may 9 na ulo. Mas mabilis silang mamamatay kaysa sa mga tributo na iyon. Paano niya ito matiis? Kung hindi nila ito narinig mula sa 9 na sanggol, hindi nila kailanman iisipin na ang maalamat na ilog ng kamalayan ay isa palang malaking panloloko. Siyempre, kung isasaalang-alang ang damo ng kamalayang espiritual, ang bulong-bulungan tungkol sa pagpino ng kamalayang espiritual ay hindi maituturing na isang purong kasinungalingan. Sa kasamaang palad, iilang tao lamang sa buong sinaunang mundo ng martial ang nakakaalam tungkol dito. Sa pagkakataong ito, bukod kay Yubi, tanging si Jianfeng lamang ang dumating upang lumahok sa paglilitis. Ang iba ay malamang na hindi alam mula simula hanggang katapusan. Ang simpleng pangungusap na walang laman ay naging patibong para imbitahan ang emperador sa palayok. Magaling ka talaga. Hindi napigil ang bumantong hininga ni Terence. Malinaw na isa itong simpleng kasinungalingan, ngunit dahil napakatagal na nito kaya hindi na ito mapatunayan, ito ay naging isang halos hindi na malulutas na panloloko. Ang susi ay maraming tao ang hindi nakakaalam ng katotohanan hanggang sa sila ay mamatay, at walang sinuman sa labas ng mundo ang nakapagbunyag ng katotohanan. Sa makatuwid, ang ilog ng kamalayan ay isa pa ring alamat na hinahangad ng mga tao, at ang mga nagtatanim ng maliit na Jiangho noong sinaunang panahon ay sumugod pa rin na parang mga gamo-gamo patungo sa apoy. Hindi naman problema. Bagamat iyon ang nakasaad, malinaw na nakasulat ang salitang mayabang sa malaahas na mukha ng bawat isa sa 9 na bagong silang na sanggol. Pagkatapos ay sinabi nito, ang mga bagay na nabuo ko sa mga nakalipas na taon ay mas kawili-wili kaysa rito. Halika, 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 bihira akong makakita ng larwang tao na katulad mo. Dapat kong subukan ito ng buong puso ngayon. Medyo natigilan si Terence sa kung gaano kasabik ang kabilang panig. Kung isasantabi ang katotohanang ang kabilang panig ay ang mabangis at nakakatakot na 9 na bagong silang na sanggol, bakit bigla niyang naramdaman na isa siyang matandang batang nakulong sa isang kuweba? Sandali lang, hindi ba't sinabi mong mayroon ka pa ring tagapagtanggol at sugo? Ang kanilang lakas ay mas malakas kaysa sa mga ordinaryong spirit beast. Bukod pa rito, dapat ay may ilang natatanging spirit beast sa ilalim nila. Hindi ba nila kayo maaaring samahan para subukan ang inyong mga galaw? Pag-iiba ni Terence ng usapan. Naghahanap siya ng paksang pag-uusapan. Gusto niyang bumili ng oras at higupin ang huling piraso ng enerhiya ng kamalayan ng Star Ink Charcoal. Habang dumarami ang kanyang lakas, mas mataas ang posibilidad na mabuhay siya. Hindi, huwag kang magpalinlang sa mga tingin ng mga spirit beast na yan. Puro sila basura. Masyado silang mahina. Mamamatay sila sa isang tama lang. Paulit-ulit na umiling ang 9 na bagong silang na sanggol at sinabing, bagamat ang tagapagtanggol ko ay kayang patuloy na makagawa ng mga clone, ang lakas ng mga clone ay masyadong mahina. Madudurog sila sa isang casual na suntok. Gaano man kalakas ang galaw, pareho pa rin ang resulta. Walang paraan para masubukan ang partikular nitong kapangyarihan. Bukod dito, wala itong walang katapusang bilang ng mga clone.
Kung tatamaan ko ang napakaraming bilang nila, baka balang araw ay mawasak ang kanilang mga kaluluwa. Pagkatapos ay mawawala ang aking kaliwa at kanang kamay. Gaya ng sinabi ng siyam na bagong silang, maaaring walang katapusan ang mga clone ng Water Lotus Protector, ngunit hindi sila malakas. Kahit si Terence ay madaling matalo ito noon, kaya mas mahina ito sa isang buhay tulad ng siyam na bagong silang. Wala itong halaga sa pagsubok. Wala na bang ibang sugo? Patuloy na nagantala si Terence. Hindi rin naman kaya. Kahit na mas matigas ang balat nito kaysa sa isang guardian at kaya nitong harangan ang karamihan sa mga atake, ganoon lang kagaling. Muntik ko na itong mapatay noong huling beses na inatake ko ito ng medyo malakas. Nabuhay lang ito pagkatapos mag-hibernate ng daan-daang taon. Pinahahalagahan ko silang dalawa. Hindi ko sila kayang patayin ng ganoon kadali. Puno ng ginhawa ang tono ng siyam na bagong silang na sanggol. Bagamat wala itong gaanong pakialam sa iba pang mga nasasakupan ng spirit beast, pinahahalagahan nito ng husto ang water lily at ang insektong kumakain ng utak. Tutal, kung pag-uusapan ng talento sa lahi, kahit na hindi maihahambing ang dalawang ito dito, maituturing silang kakaiba. Tumingin si Yubi kay Terence at hindi niya maiwasang maisip, ang isa sa kaliwa at kanang braso mo ay nahawakan na ni Terence, at ang isa naman ay halos mamatay sa bogbog. Hindi nakakapagtaka na gusto mo si Terence na maging sparring partner mo. Sige, tigilan na natin ang kalokohan. Halos gumaling ka na siguro ng tuluyan, di ba, tao? Biglang sabi ng siyam na bagong silang. Hindi ito tanga, alam nitong sinusubukan ni Terence na bumili ng oras para makabawi, pero si Terence ay isa lamang laruan sa paningin nito. Wala itong pakialam sa kanya, at hindi ito natatakot sa kanya. Sa kabaligtaran, habang tumataas ang lakas ni Terence, mas magiging masaya ito. Tutal, mas magiging matatag ito sa mga atake. Halos pareho lang. Tumanggaw si Terence ng tapat. Nasipsip na niya ang huling bahagi ng spirit energy ng Star Black Hole. Hindi pa siya nasa tugatog ng kanyang kakayahan, pero nasa 70 hanggang 80% na siya. Sige, simulan na natin. Bibigyan kita ng simpleng dual face na tubig at apoy. Pagkasabi nito, ang dalawang ulo ng siyam na bagong silang ay parehong nagbuga ng napakadalisay na enerhiya. Ang isa ay itim na tubig, at ang isa naman ay scarlet fire. Matapos umalis ang dalawang enerhiya sa kanyang bibig, mabilis silang nagsalpukan, at pagkatapos ay pilit na nagsanib sa isang katawan na hindi mapaghihiwalay sa tubig at apoy, na talagang nakapagpamulat ng mata. Pagtitimpi at pagpapalakas ng loob. Nagulat si Terence. Ang pagtutulungan at pagtitimpi sa pagitan ng tubig at apoy ay naging walang katapusang debate mula pa noong unang panahon. Napakaraming sining at kasanayan sa mundo ng mga nagsasanay na sikat dahil dito. Hindi naman malaking bagay ang lumikha ng katulad na galaw, ngunit bihirang makakita ng isa na gumagawa nito ng kasing husay ng siyam na bagong silang. Gaya ng inaasahan sa isang matandang halimaw mula noong sinaunang panahon. Hindi lang ito basta simpleng pagpipigil sa isa't isa. Dapat mo itong maranasan ng maayos. Magugulat ka. Puno ng pananibik ang siyam na bagong silang na sanggol. Gusto talaga nitong subukan ang mga galaw nito kay Terence sa pagkakataong ito. Hindi lang dalawang enerhiya ang pinagsanib nito, kundi bumagal din ito ng husto para makita ito ng malinaw ni Terence. Kung hindi, kung talagang magiging seryoso ito, papatayin nito si Terence nang hindi man lang nalalaman. Hindi ba't malaking kabiguan iyon? Bago pa niya matapos ang kanyang sasabihin, nakarinig siya ng isang malakas na kalabog. Kalahati ng enerhiya ng tubig at apoy na nagsanib ay biglang sumabog. Pagkatapos, kasabay ng lakas ng pagsabog, biglang dumable ang bilis nito. Kaagad pagkatapos, may isa pang malakas na pagsabog, at kalahati ng enerhiya ng tubig at apoy ay muling sumabog, na nagdoble sa bilis nito. 5,312. At ito pa lamang ang simula. Sumunod ang sunod-sunod na pagsabog. Sa bawat pagsabog, ang enerhiya ng tubig at apoy ay nabawas ng kalahati, at kasabay nito, ang bilis ay dumable. Noong una, mabagal ito, ngunit pagkatapos ng ilang dosenang pagsabog, ang bilis ay umabot na sa limitasyon nito. Nang kaunti na lamang ang natitirang enerhiya ng tubig at apoy, ang bilis ay papalapit na sa bilis ng liwanag.
Sa sobrang bilis, kahit ano pa man ito, kahit na ito pa ang pinakamalambot na tofu, ito ay magiging isang lubhang nakakatakot na sandata. May kasabihan na ang bilis ay kapangyarihan. Ang lakas ng bilis ng liwanag ay hindi maisip, at gayon din ang halos bilis ng liwanag. Ang atake sa bilis ng liwanag ay hindi lamang nakakatakot, kundi imposible ring umiwas. Hanggat nakatutok ito sa kanya, katumbas ito ng pagtama sa kanya. Mabuti na lang at patuloy na bumibilis ang enerhiya ng tubig at apoy ng siyam na bagong silang, kung hindi ay hindi na magkakaroon ng oras si Terence para gumanti. Gayunpaman, hindi magamit ni Terence ang kanyang purong enerhiya upang tuluyang maiwasan ang atake. Sa ganitong bilis, tiyak na magkakaroon ng madugong buta sa kanyang katawan. Gayunpaman, hindi sapat ang katangahan ni Terence para harapin ang pag-atake. Nagbago siya bilang kanyang espiritu nang makita niyang hindi maganda ang sitwasyon, kaya ang enerhiya ay tumago sa kanyang espiritu sa bilis ng liwanag. Walang nangyari. P***K***K. P***K***K. Natural na mura ng siyam na bagong silang na sanggol. Gusto nitong makita kung ano ang mangyayari kay Terence pagkatapos siyang tamaan, ngunit hindi nito inaasahan na magiging ganito siya kawalang hiya. Ano ang saysay ng pagsubok sa kanyang kapangyarihan pagkatapos maging isang espiritu? Bumalik si Terence sa kanyang Yuan spirit form at sumimangot, anong kakaibang galaw ang ginagawa mo? Parang sunod-sunod na paputok. Sa tingin mo ba bagong taon na ito? Bagamat sinabi niya iyon, kinailangan niyang aminin na ang mga kamangha-manghang ideya ng lalaking ito ay talagang napakahusay. Medyo nakakaabala ang pambungad na bahaging galaw ngayon, ngunit kung mapapabuti pa ito, ang nakakatakot na bilis ng huling galaw sa bilis ng liwanag ay sapat na upang maging isang hindi matatalo na galaw na pamatay. Ano ba yan, sunod-sunod na putok ng kanyen? Bulong ng siyam na bagong silang na sanggol at umiling bago nagpatuloy, na naman. Sa pagkakataong ito, binago nito ang atake, ngunit nagawa pa rin itong iwasan ni Terence. Kung palagi kang nagiging primordial spirit, ano pa ang saysay ng pagsubok? Biglang nagalit ang siyam na bagong silang. Ang mga galaw nito ay kaya lamang harapin ang mga pisikal na katawan at walang paraan para harapin ang mga primordial spirit. Tutal, isa itong primordial spirit. Kung talagang makakabuo ito ng galaw laban sa mga primordial spirit, ito ang unang masasaktan. Sa madaling salita, gaano man ito kalakas, kahit na kaya nitong umiwas o hindi, hanggat si Terence ay nagiging isang espiritu, lahat ng mga bagong panlilinlang nito ay mawawala ng silbi. Hindi ako tanga. Alam kong hindi ko ito maiiwasan, pero lalabanan ko pa rin ito. Sa tingin mo ba ay tanga ako? Ganti ni Terence. Paano kung ganito, basta't makikipagtulungan ka sa akin, maipapangako kong palalayain ko siya. Lumingon ang mga mata ng siyam na bagong silang na sanggol habang itinuro nito si Yubi at nagmungkahi. Pero umiling si Terence, hindi na kailangan, hindi mo na siya kailangang pakawalan, kaya ko pa rin siyang ilabas. Ang daldal naman. Hindi naniwala ang siyam na bagong silang sa edad sa kalokohang ito at handa ng pahirapan si Yubi bilang parusa. Gayunpaman, bago pa man ito makagawa ng kahit ano, nauna nang umatake si Terence. Hindi ito purong energy bomb, ni hindi rin ito ang killing intent ng 5 elemento. Alam ni Terence na walang silbi ang ganitong antas ng atake laban sa siyam na bagong silang, ngunit mayroon pa rin siyang paraan upang kontrahin ang essence spirit, ang pale fire. Ang isang normal na ataking uri ng apoy ay hindi magkakaroon ng gaanong epekto sa isang makapangyarihang primordial spirit. Bukod dito, sa kakaibang kapaligirang ito sa ilalim ng tubig, ang mga ataking uri ng apoy ay maaaring maging lubhang limitado. Gayunpaman, naiiba ang apoy ng alchemy. Hindi kayang patayin ng normal na tubig ang apoy ng alchemy. Ang mahalaga ay ito ang natural na kaaway ng lahat ng primordial spirit. Sa isang kisap mata, isang bola ng apoy ng alchemy ang inihagi sa ulo ng isa sa siyam na bagong silang na sanggol. Agad na sumigaw sa sakit ang siyam na bagong silang na sanggol, at ang ulong iyon ay nasunog at naging itim. Nasa napakasamang kalagayan ito. Gayunpaman, nadama ni Terence na sayang na ang apoy ng tableta ay nagdulot lamang ng kaunting matinding sakit, at hindi sapat na pinsala. Tutal, napakalaki ng pagkakaiba sa kanilang mga antas. Si Terence ay nasa tugatog pa lamang ng foundation, ngunit ang isa pa ay ang master ng Water Lotus Protector at ng utak pagkain na insekto, kaya dapat ay nasa nascent soul level pa lamang siya.
Hindi pa kasama rito na nasa yuan spirit form siya. Bagamat takot siya sa apoy, mas kaya niya itong tiisin kaysa sa kanyang purong yuan spirit form. Alam mo ba talaga ang alchemy fire? Nagulat ang siyam na sanggol. Isa ring essence spirit si Terence, at hindi to inaasahan na alam ni Terence ang alchemy fire. Akala niya ay isang hindi nakakapinsalang kuneho si Terence, ngunit isa pala itong malaking masamang lobo. Mapalad ito na mayroon itong mataas na kaharian, kung hindi ay mapapahamak ito. Isa rin akong alchemist, makatuwiran ba na hindi ako marunong gumamit ng apoy ng alchemy? Tanong ni Terence nang may bahagyang ngiti. Isa kang alchemist. Hindi lang ang siyam na bagong silang ang nagulat. Maging si Yubi, na nakatayo sa tabi niya, ay nagulat din. Kahit sa Sky Class Island, ang alchemy ay isang pambihirang propesyon, at lalo na sa maliit at sinaunang mundo ng mga boksingero. Hindi ako nagsisinungaling. Tumawa si Terence. Hindi nakakapagtaka. Sa wakas ay naunawaan na ni Yubi kung bakit napakabukas palad ni Terence, na nagbibigay ng napakaraming tableta bilang regalo. Siya mismo ang gumawa ng lahat ng ito, at para itong isang silid-imbakan ng gamot na hugis tao. Huwag mong isipin na magaling ka dahil lang sa alam mo ang alchemy fire. Parang kiliti lang sa akin ang level ng alchemy fire mo. Hindi na napigilan ng siyam na bagong silang na sanggol. Mula pa noong una ay minamaliit nito si Terence na parang laruan, at ngayon ay sinasampal na naman ito ng isang laruan. Paano nito natitiis? Talaga. Kung gayon, atubili akong kalmutin ka pa ng ilang beses. Sabi ni Terence habang binubugan niya ang dalawa pang apoy sa mukha ng siyam na bagong silang. Malaki ang katawan ng siyam na bagong silang, at marahil dahil ito ay hindi matatalo at nag-iisa, ngunit ang pagkontrol nito sa yuan spirit body na ito ay malinaw na medyo mabagal. Hindi ito nakaiwas sa oras at agad na dumanas ng dalawang malalaking pagkatalo. Sinabi nitong nakakakiliti ito, ngunit talagang walang kapantay ang kiniliti ng ibang tao. Brat, huwag mong pilitin ang swerte mo. Sa wakas ay nagalit ang siyam na bagong silang. Bagamat ang tatlong apoy ng alchemy ay nagdulot lamang ng kaunting sakit at hindi nag-iwan ng anumang malubhang pinsala, nakakaramdam pa rin ito ng matinding inis. Ang susi ay nawalan ito ng mukha. Isang ordinaryong tao ang patuloy na gumagamit ng apoy ng alchemy para tamaan ang mukha nito. Sino ba naman ang laruan ninong? Walang galang ang hindi gumanti. Dahil gusto mo akong gamitin para subukan ang bagong galaw mo, natural lang na magagamit kita para subukan ang apoy ng alchemy ko. Patas at makatwiran naman yan. Paano mo masasabing walang kabusugan yan? Ngumisi si Terence sa sentimo, hindi niya kailanman ugali ang maging pasibo. Ayos lang sana kung madurod siya ng lakas ng kalaban niya ng isang panig lang, pero ang punto ay makakasalubong niya ang isang mabangis na halimaw na may siyam na ulo, at nagkataong mayroon siyang apoy ng pagpipino. Ano pa nga ba ang masasabi niya? 5,313. Brat, napaka-arrogant mo. Malamig na sanggal ng siyam na bagong silang na sanggol. Nawala na ito ng gana na gamitin si Terence bilang laruan para subukan ang mga galaw nito. Kung kaya lang nito, gusto nitong patayin si Terence sa isang hininga lang, pero wala itong kakayahang gawin iyon. Bagamat hindi lamang ang apoy ng alchemy ang paraan upang harapin ang sinaunang espiritu, walang duda na ang apoy ng alchemy ang pinakakaraniwan at pinakamadaling paraan upang maging dalubhasa. Sa kasamaang palad, ang apoy ng alchemy ay palaging eksklusibong karapatan ng mga alchemist na tao. Malinaw na hindi kayang maging dalubhasa ng mabangis na halimaw na may siyam na ulo sa apoy ng alchemy. Gayunpaman, ang iba pang mga espesyal na paraan ay hindi nito maabot. Hindi lamang ito tungkol sa lakas, kundi higit sa lahat tungkol sa talento sa larangang ito. Wala siyang paraan para harapin ang essence spirit, at dahil lang sa puntong ito, hindi na matatalo si Terence. Walang magagawa ang siyam na bagong silang na sanggol sa kanya. Masyado kang mabait, mukhang relax si Terence. Sa katunayan, hindi siya kinabahan simula nang malaman niyang isa ring espiritu ang kabilang panig. Hindi lang dahil alam niyang walang magagawa sa kanya ang kabilang panig, at hindi rin dahil alam niya ang refinement fire. Kinumpirma ng pagkakaroon ng siyam na bagong silang na sanggol ang isang bagay, at iyon ay ang kapaligirang ito ay hindi direktang nakakapinsala sa espiritu.
Bilang isang espiritu ng asensya, ang pinakamalaking kinatatakutan ni Terence ay hindi kailanman ang kanyang kalaban, kundi ang kanyang hindi mahuhulaan na kalikasan. Kahit ang isang makapangyarihang nilalang tulad ng siyam na bagong silang ay walang magawa laban dito, ngunit gaano man kalakas ang sinaunang espiritu, isa pa rin itong mahinang nilalang sa harap ng kalikasan. Kung hindi mag-iingat, sila ay paglalaroan hanggang sa mamatay sa 10,000 paraan. Huwag mong isipin na hindi kita kayang harapin, bata. Kung hindi ka makikipagtulungan, papatayin ko siya ngayon. Sa galit nito, ibinaling ng siyam na bagong silang ang tingin kay Yubi. Wala itong magawa kay Terence mismo, ngunit hindi nito nakalimutan na may bihag. Gumamit talaga ang dakilang Juying ng isang kasuklam-suklam na pamamaraan. Hindi ka ba nahihiya? Kumunat ang noo ni Terence. Ayos lang sa kanya iyon, pero kailangan niyang siguraduhing ligtas si Yubi. Hindi niya maaaring hayaan na lang na maging target ng kalaban si Yubi. Hindi ako tao, ano ang ikahihiya? Ngumisi ang siyam na bagong silang. Para dito at sa karamihan ng mga espiritong hayop, ang praktikalidad ang hari. Ano ang integridad? Dahil doon, biglang naging matingkad na pula ang mga mata ng ulo sa gitna ng siyam na bagong silang na sanggol. Tila wala itong ginawang ibang hindi kinakailangang galaw, ngunit isang di nakikitang espiritual na enerhiya ang agad na lumabas sa katawan nito at nilamon ng sinaunang espiritu. Kasabay nito, si Yubi, na maayos pa rin ang pakiramdam kanina, ay biglang napatitig ng blanko. Maya-maya, unti-unting nawala ng kinang ang kanyang mga mata. Kamay na nangaagaw ng kaluluwa. Nagulat si Terence. Hindi niya alam kung ano ang teknik ng siyam na sanggol, ngunit ramdam niya na halos kapareho ito ng kamay na pang-aagaw ng kaluluwa ng sekta ng West Mountain. Mula sa pagganap ni Yubi, magkapareho ang epekto. Mabilis na nagpakawala si Terence ng isang refinement fire, gustong harangan ang galaw ng kalaban. Hindi niya inaasahan na nang tumama ang refinement fire sa ulo ng siyam na bagong silang, nagngingit-ngit ito at tiniis ito, nangakong lalamunan ang essence spirit ni Yubi. Natarante si Terence sa sentimo, mawawala si Yubi kung ang kanyang espiritu ay mahigop ng siyam na bagong silang na sanggol, ngunit kahit ang kanyang apoy ng pagpipino ay hindi ito mapigilan. Ano ang dapat niyang gawin? Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Terence at agad niyang inilagay ang espiritu ni Yubi sa espasyo ng Jade. Nagawa na niya ito sa mundo ng salamin, kaya wala na siyang ibang inaalala. Dahil dito, ang siyam na bagong silang na sanggol, na medyo sumipsip pa lamang, ay biglang sumablay. Dapat malaman na ang paglalamon ng primordial spirit ay isang mapanganib na galaw. Kapag nabigo ito, ang pinsalang dulot nito ay hindi magiging maliit. Nanginginig ang primordial spirit ng siyam na bagong silang na sanggol, at ang ulong gumamit ng primordial spirit devouring sa gitna ay nakalaylay ng walang lakas. Malinaw na nakaranas ito ng matinding pagkawala ng sigla. Anong ginagawa mo? Sabay-sabay na galit ang 8 iba pang ulo. Ang pagkalugi sa pagkakataong ito ay mas malaki pa kaysa sa ilang nakaraang alchemic fires na pinagsama-sama. Hindi nakakapagtaka na nabaliw ang siyam na bagong silang. Gagawin ko ang anumang ginagawa mo, mahinang sabi ni Terence. Maaari mo ring lumunin ang mga sinaunang espiritu. Nagulat ang siyam na bagong silang. Kinuha nga ni Terence ang espiritu ni Yubi ng isang suntok, at para sa isang taong tulad nito na hindi alam ang katotohanan, walang alinlangang nilalamon nito ang espiritu. Tila mas malakas din si Terence kaysa rito. Kung hindi, paano niya maaagaw ang espiritu ni Yubi mula sa bibig ng tigre? Mahuhulaan mo ba? Casual na sabi ni Terence. Sa totoo lang, ang kanyang hindi kumpletong kamay ay katulad ng paglamon ng kaluluwa ng kanyang kalaban, ngunit ang kapangyarihan ay malayong-malayo rito. Kahit papaano, laban sa isang kaluluwang kasing lakas ni Yubi, walang paraan si Terence para harapin ito. Para kang multo. Single ng siyam na bagong silang na sanggol. Iyon nga ang sinabi nito, pero sa pagganap nito, makikitang medyo natatakot talaga ito. Medyo hindi maintindihan ang sinaunang espiritu ng taong ito. Kung hindi dahil sa aksidenteng ito, gugustuhin nitong subukan ang paggamit ng Essence Spirit Devour laban kay Terence. Wala itong anumang refinement fire o iba pang paraan na maaaring pumihil sa mga Essence Spirit, ngunit hindi naman ito ganap na walang magawa laban kay Terence. Kahit papaano, sulit itong subukan.
Gayunpaman, ang teknik ng paglukob ng primordial spirit ay lubhang mapanganib. Kailangan nitong siguraduhin na ang primordial spirit nito ay higit sa 2 antas na mas malakas kaysa sa kabilang panig. Kung hindi, maaari itong lumunin ng kabilang panig, at hindi nito mahahanap ang puntod nito kahit umiyak pa ito. Ang 9 na bagong silang ay nasa nascent soul stage pa lamang, habang si Yubi ay nasa tugatog pa lamang ng foundation stage. Walang problema sa pagpili ng target na ito na lalamunan, ngunit kung pipiliin nito si Terence sa isang sandali ng padalos-dalos, magiging masaya ito. Ang orihinal na katawan ni Terence ay isang profound stage master. Kahit na limitado ang pagpapakita ng kanyang espiritu, hindi nito binago ang kanyang kalikasan. Isang bagong silang na soul stage na nilalang na lumalamon sa espiritu ng isang profound stage Mastera Sentimo. Kung talagang ginawa iyon ng mabangis na halimaw na may 9 na ulo, hindi nito malilimutan ang mga kahihinatnan. Sa kasamaang palad, hindi naman pala hanggal ang 9 na bagong silang na sanggol. Bago pa man ito malaman ang pinagmulan ni Terence, hindi pa nito gagawa ng ganoong katangahan. Hindi napigilan ni Terence ang mapangiti nang makita niyang nagsisimula ng matakot ang 9 na bagong silang. Sige, gago ka, huwag mong sayangin ang oras mo sa pagpapanggap na matapang sa akin. Pareho tayong primordial spirits, at inaamin kong mas malakas ka sa akin ngayon. Kung kakausapin mo ako ng maayos, malamang paglalaroan kita kapag masaya na ako. Pero kung patuloy kang magpapanggap na matapang sa akin, sige, tingnan natin kung sino ang mananalo. Nakalimutan kong sabihin sa iyo, may nagbigay sa akin ng palayaw, ang ulo ng pagpapanggap na matapang. Anong kalokohan ito? Hindi umamin ang 9 na sanggol sa pagkatalo, ngunit pagkatapos ng mahabang katahimikan, lumambot ang kanilang saloobin. Sige, basta't gagawin mo ang iyong makakaya bilang aking sparring partner, mabibigyan kita ng hindi maisip na malaking kayamanan. Mabibigyan kita ng pagkakataong buuin muli ang iyong pisikal na katawan. 5,314. Hindi napigilan ni Terence ang pagtawa muli. Ganito pa rin ang lalaking ito, Sentimo, para lang sa isang sparring partner, susubukan niya itong suhulan imbes na takutin. Gaano ba siya kalungkot at kabagot? Buuin muli ang katawan. Mayroon ka bang ganitong uri ng kasanayan? Hindi makapaniwalang sabi ni Terence. Siyempre, 9 na taong gulang ako. Kailangan ko pa bang mag-imbento ng ganoong kasinungalingan para magsinungaling sa isang taong katulad mo? Nagmamadaling sabi ng 9 na taong gulang. Kung gayon, bakit hindi mo gawin mismo? Tanong ni Terence pabalik, ang mukha ay hindi pa rin naniniwala. Para sa Yuan Shen, ang muling pagbuo ng katawan ang pinakamahalagang bagay, at ang toksong ito ay mas mahalaga kaysa sa anupaman. Kung mayroon talagang ganitong pagkakataon, kahit sino pa man iyon, gagawin nila ito anuman ang mangyari. Kahit ang bagay na ito ay gusto ito, hindi siya naniniwala na kayang pigilan ito ng 9 na bagong silang na sanggol. Dahil nga galing ako sa isang espesyal na lahi kaya nagkataong sumasalungat ito sa paraang alam ko. Kung hindi, matagal ko nang binuo muli ang pisikal kong katawan at hindi ako makulong sa lugar na ito. Bumantong hininga ang 9 na bagong silang na sanggol. Hindi ito nagsisinungaling. Ang 9 na bagong silang na sanggol ay isang napakalakas na lahi. Gayunpaman, habang binigyan sila nito ng napakalakas na mga talento, hindi rin maiiwasang mag-iwan ito ng mga hindi malalampasang gapos. Ganitong uri ng pagdurusa. Gayunpaman, naniniwala ito na ito ay isang hindi mapaglabanan na tukso para kay Terence. Sino mang ibang espiritu ay matutukso, at ang misteryosong taong ito sa harap niya ay hindi naiiba. Pero nakatadhana ang resulta na mabigo Sentimo, wala talagang interes si Terence. Walang silbi sa akin ang sinabi mo. Nasa akin ang orihinal kong katawan. Hanggat gusto ko, pwede akong bumalik anumang oras. Imposible. Imposible yan. Sabay-sabay na sigaw ng 9 na bagong silang na sanggol na may 8 buo pang ulo. Akala niya ay hindi naniniwala si Terence kaya nag-imbento lang ito ng kalokohan. Paano niya nagawang bumalik kasama ang bangkay? Bagamat mayroong teorya ng out of body sa mundo ng pagsasanay, ang mga paghihigpit ay masalimuot. Hindi maaaring masyadong malayo ang espiritu sa katawan, at sa kasalukuyang kapaligiran, wala itong silbi kahit na ang katawan ni Terence ay nasa baybayin. Hindi na siya maaaring bumalik pa, bukod pa sa wala na ang kanyang katawan.
Hindi ka naniniwala sa akin. Hehe, kaya kung paghiwalayin ang aking sinaunang espiritu mula sa aking pisikal na katawan anumang oras. Maaari ko silang paghiwalayin at pagsamahin ayon sa gusto ko. Manood ka lang. Itinuro ni Terence ang katawan ni Yubi at pinalabas ang kanyang espiritu. Hindi na gumagalaw si Yubi, ngunit nabuhay siyang muli matapos bumalik ang kanyang espiritu. Tiningnan niya si Terence nang may kakaibang ekspresyon, bakit mo ako muling inilagay doon? Napilitan akong gawin iyon ng sitwasyon. Ayos ka lang ba? Nagulat si Terence sa reaksyon ni Asentimo, akala niya ang espiritu nito na pumapasok at lumalabas sa kanyang jade space ay magdudulot ng ilang side effect, at siya ay nasugatan. Wala naman masyadong problema, yung Water Lotus Protector na ikinulong mo ay paulit-ulit lang akong kinakausap. Nagsimula siyang maglabas ng mga hinaing niya pagkakita niya sa akin, sinusubukang pakiusapan ako para sa kanya. Nakakainis talaga. Nakakatawa itong nalaman ni Yubi. Nang maalala niya kung gaano kalakas ang Water Lotus Protector noon, natigilan siya nang malaman niyang ginawa siyang ganito ni Terence. Ano? Tagapangalaga ng Water Lotus. Kasama mo ba? Nabigla ang Siyam na Bagong Silang nang marinig ito. Imposibleng sadyang ginawa ito ni Yubi para takutin ito. Imposibleng sadyang ginawa ito ni Yubi para takutin ito, dahil hindi naman ito binanggit ang mga salitang, Water Lily, mula simula hanggang katapusan. Sinabi lang nito na mayroong tagapangalaga at isang espesyal na sugo. Oh! Mukhang mabuti ka namang Ginoo, at may malasakit ka sa mga nasasakupan mo. Nagpalitan ng tingin sina Terence at Yubi. Paano ito nangyari? Sino ka ba talaga? Hindi makapaniwala ang Siyam na Bagong Silang na sanggol. Pakiramdam niya ay may kakaiba rito, ngunit wala naman itong makitang anumang kapintasan sa ngayon, kaya't ang tanging napaniwalaan na lamang niya ay ito. Gayunpaman, kahit na bahagyang naniniwala lamang ito, ang kakayahan ni Terence ay sapat na upang imulat ang mga mata nito. Kayang ikulong ng isang ordinaryong tao ang Water Lotus Protector at paghiwalayin ang katawan at kaluluwa ayon sa gusto niya, paghihiwalayin at pagsasamahin muli ayon sa gusto niya. Hindi ito maituturing na banal. Isa lamang itong dayuhang sinaunang espiritu, bahagyang ngumiti si Terence. Habang tumatagal, lalo siyang nagiging mahirap unawain sa paningin ng Siyam na Bagong Silang na sanggol. Mas lalo pa itong hindi mahulaan at lubhang nakakatakot. Itinatago niya talaga ang tunay niyang kakayahan. Malamig na sanggal ng Siyam na Bagong Silang. Medyo naiinip na ito at naiinis pa. Sinakop na nito ang ilog ng kamalayan sa loob ng napakaraming taon, at hindi mabilang na mga masters ang namatay sa mga kamay nito. Hindi pa ito natatalo ng ganito ngayon. Tila mahina ang primordial spirit ng taong ito at tila nasa perfected foundation establishment realm na. Hindi na dapat banggitin pa, pero mula ngayon hanggang ngayon, ito, ang makapangyarihang Siyam na Bagong Silang, ay paulit-ulit na natalo at wala nang magagawa sa primordial spirit ng isang tao lamang. Sa galit nito, hindi napigilan ng Siyam na Bagong Silang na sanggol ang pagnanasang lumunin ng essence spirit ni Terence. Pero nagpigil ito sa huli sentimo, habang nagiging komplikado si Terence, lalo nitong ayaw kumilos ng padalos-dalos. Paano kung ang bata ay talagang isang lobo na nakadamit tupa? Paano kung aksidente siyang masangkot sa proseso? Pero kahit na ganoon, bihira lang makatagpo ng ganito ka-interessant na diwa ng tao. Kahit na may paraan para maalis si Terence, medyo nag-aatubili pa rin ang Siyam na Bagong Silang na sanggol. Masyado kang mabait, tiningnan ni Terence ang nagpupumiglas na mukha ng Siyam na Bagong Silang at nakitang nakakatawa ito. Bagamat isa itong mabangis at nakakatakot na sinaunang spirit beast sa mga alamat, ang lalaking ito ay talagang kawili-wili. Hindi naman ito ganap na hindi makatao. Kung wala sila sa sitwasyong nagbabanta sa buhay, maaaring makapag-usap sila ng maayos. Pero hindi nagmamadali si Terence. Wala siyang magagawa sa Siyam na Bagong Silang na sanggol, pero wala rin namang magagawa ang Siyam na Bagong Silang na sanggol sa kanya. Nasa sa kanya kung sino ang mas matyaga at mahinahon. Alang-alang kay Yubi, hindi basta-basta aalis si Terence ng ganito. Kailangan niyang unti-unting pahinain ang personalidad ni Yubi, hanggang sa tuluyan na niyang matanggap ang katotohanan at pumayag na paalisin sila.
Matagal na natahimik ang siyam na bagong silang bago biglang nagsalita, paano kung ganito? Dahil nakuha mo na ang water lily, maaari na kitang hayaang pumalit at italaga bilang aking bagong tagapagtanggol. Ano sa palagay mo? Gusto mo akong maging tagapagtanggol mo? Ano ang mapapala ko? Napansin ni Terence na kakaiba ito o sentimo, malinaw na hindi alam ng lalaking ito ang gagawin sa kanya, ngunit gusto pa rin itong maging tagasunod siya. Nakapasok ba ang tubig sa utak nito? Nabalitaan kong may sama ka raw ng loob sa mga insektong kumakain ng utak. Sabi ng siyam na bagong silang na sanggol, nagkukunwaring malalim ang iniisip. Paano mo nalaman? Natigilan si Terence. Napakasimple lang. Ako ang Panginoon ng buong lugar ng pagsubok. Sakop ng aking kamalayan ang bawat lugar dito. Hanggat may gusto akong malaman, hindi ito makakatakas sa aking mga pandama, mayabang na sabi ng siyam na bagong silang. Kung gayon, bakit hindi mo alam na umiinom ako ng Protector Water Lily? Nagkatinginan sina Terence at Yubi na hindi makapaniwala. Iba ito. Ang catoptric deflection nito ay sarili nitong illusionary realm, na kayang ihiwalay ang lahat ng divine sense perception mula sa labas ng mundo. Bukod dito, ang kontrol ko sa buong trial ground ay higit o kulang ay nakasalalay sa kakayahan ng mga plant-type spirit beast. Saan man ito naroroon, hindi madali para sa akin na kontrolin ito. Hindi napigilan ng siyam na bagong silang na sanggol na magsalita ng nahihiyang. 5,315. Ganito pala. Hindi nakakapagtaka na gusto mo itong maging tagapangalaga mo, hindi nakakapagtaka na nag-aalala ka tungkol dito. Ngumiti si Terence, ngunit umiling. Nga pala, ano ang saysay ng pakikipag-usap sa akin tungkol sa mga insektong kumakain ng utak? Dahil napakalakas ng persepsyon ng iyong banal na pandama, dapat alam mo kung ano ang nangyari sa ilog ng kamalayan noon, hindi ba? Ang iyong espesyal na sugo ay binugbog ko hanggang sa maging pulpol. Ang tunggalian ni na Terence at ng insektong kumakain ng utak, bukod sa unang pagkakataon na hinabol siya, ang pangalawang pagkakataon ay noong tuluyan siyang napigilan ni Terence. Kung paghihiganti ang pinag-uusapan nila, ang insektong kumakain ng utak ang lumapit kay Terence para maghiganti, ito ang biktima. Nabigo ba? Hehe, kung pag-uusapan ng sigla, ang mga insektong kumakain ng utak ay tiyak na kabilang sa pinakamagaling sa lahat ng mga espiritong hayop. Sa tingin mo ba ay ganoon lang kadali silang patayin? Tumawa ang siyam na bagong silang nanay. Siyempre, hindi patay ang insektong kumakain ng Utaka Sentimo, kahit si Yubi ay alam ito, at hindi naiiba si Terence. Ang isang nilalang na may ganitong makapangyarihang likas na kakayahan ay hindi mamamatay kahit na ito ay hiwain sa libu-libong piraso, maliban na lang kung ang kaluluwa nito ay tuluyang masira. Paano kung hindi ko siya napatay? Sa tingin mo ba takot ako sa isang taunang kalaban? Tila walang pakialam si Terence sa sentimo, sa kanyang antas, wala siyang nararamdamang anumang pressure sa pakikitungo sa mga insektong kumakain ng utak, at ngayong natalo na niya ang mga ito, mas lalo siyang naging kumpiyansa. Hehe, kung tama ang pagkakatanda ko, dapat ay mayroon kang grupo ng mga tauhan, di ba? Hindi ka ba natatakot na baka magkagulo ang mga insektong kumakain ng utak sa kanila? Ngumisi at nagbanta ang siyam na bagong silang na sanggol. Tila alam na alam nito ang nangyayari rito ng parang likod ng kamay nito. Bukod pa rito, kahit papaano ay hindi maitago sa mga mata at tainga nito ang gusto nitong malaman. Sa tingin mo ba tanga ako? Tanong ni Terence pabalik. Anong ibig mong sabihin? Natigilan ang siyam na bagong silang na sanggol. Dinurog ko na ang bagay na yan. Isa na itong himala na buhay pa ito. Kahit na insektong kumakain ng utak ito, hindi ito makakabangon agad. Sino ang tinatakot mo? Nakangising sabi ni Terence. Sa ganitong malubhang pinsala, kung ang kakayahan ng insektong kumakain ng utak na gumaling ng ganito kalakas at maipanganak itong muli sa loob lamang ng ilang araw, hindi ito matatalo. Gamit ang sarili nitong talento sa pagkain ng utak, maaari itong lumaki at maging isang nilalang na hindi kayang paniwalaan ng langit. Paano ito makokontrol ng isang siyam na bagong silang na primordial spirit? Natigilan ang siyam na bagong silang na sanggol.
Gusto nitong gamitin ito para sumuko si Terence, pero kahit papaano ay matatakot si Terence dito. Hindi nito inaasahan na hindi mabibighani si Terence dito. Sasabihin ko muna ang mga pangit na salita. Limitado lang ang pasensya ko. Ayos lang kung pag-uusapan ninyo ito ng maayos, pero kung patuloy ninyo akong gagawa ng malabata na panloloko, huwag ninyo akong sisihin sa hindi paglilingkod sa inyo. Dumilim mukha ni Terence habang binibigay niya ang kanyang huling babala. Sapat na ang kanyang pasensya para harapin ang kabilang panig, pero hindi niya hahayaang lokohin nila siya. Kung hindi nila ito mailalabas kahit gaano pa sila katagal sumubok. Hindi napigilan ng siyam na bagong silang na sanggol ang mapahiya matapos mabunyag ni Terence. Kinailangan itong sumuko, kung ganoon nga, bakit hindi ka nalang magtakda ng presyo? Ano ang kakailanganin para maging tagapangalaga kita? Hehe, ang isang katulad mo? Noong nasa orihinal kong katawan pa ako, ay magiging pabigat sa pagiging alipors ko, at gusto mo akong maging nasasakupan mo. Umiling si Terence. Talaga. Ang unang nagulat ay hindi ang siyam na bagong silang na sanggol, kundi si Yubi, na nasa tabi niya. Alam niyang nagmula si Terence sa Sky-class Island, at makikita niya mula sa lahat ng kahangahangang kasanayang ginamit nito noon na kahit na nasa ganap na pundasyon si Terence, ang tunay nitong lakas ay hindi maliit na bagay. Naisip niya na ang tunay na katawan ni Terence ay nasa tuktok ng gininto ang Corea Centimo. Tutal, kung mas mataas pa ito ay nasa bagong soul stage na siya, isang nangungunang figure sa buong sinaunang mundo ng martial arts. Pero ayon sa sinabi ni Terence, ang kanyang orihinal na katawan ay mas malakas kaysa sa isang normal na bagong silang na halimaw na may kaluluwa. Kailangang malaman ng isa na ang mabangis na halimaw na may siyam na ulo sa harap niya ay maihahambing sa isang bagong silang na halimaw na may kaluluwa. Malamang na naglalako lang siya para takutin ang kabilang panig. Mabilis na gumanti si Yubi. Malinaw na sinasabi ito ni Terence para patakbuhin ang siyam na bagong silang na sanggol, kaya malamang na limitado ang kanyang kredibilidad. Hindi niya alam na nagsasabi pala ng totoo si Terence. Maging si Yubi ay may ganitong reaksyon, lalo na ang siyam na sanggol na nakatayo sa kabilang panig. Nang marinig ito, agad silang nangutya. Sa tingin mo ba ay pabigat ako gayong ako ang nakababata mong kapatid? Ha, hindi nakakapagtaka na sinasabi nilang ang mga tao ang pinaka-interesanteng lahi. Nakakatawa ka. Isa kang buhay na kayamanan, hindi ka man lang kumukurap kapag nagsasalita ka ng malaki. Kung hindi ka naniniwala sa akin, kalimutan mo na lang. Hindi makapagpaliwanag si Terence sa Centimo, wala naman siyang masyadong maipapaliwanag. Sayang lang ang hininga niya. Sige, maging mas makatotohanan tayo, ha? Wala akong pakialam kung gaano kalakas ang katawan mo, isa ka na lang sinaunang espiritu ngayon. Gaya ng kasabihan, kailangan iyuko ng mga tao ang kanilang mga ulo sa ilalim ng bubong ng iba, hindi ba? Napakasinsero ng siyam na bagong silang na sanggol. Sige, tumango si Terence. Gusto pa rin niyang makipagkompetensya sa pagiging matyaga, at ito mismo ang gusto niya. Hindi ko alam kung anong mga kakayahan ang mayroon ka, kaya medyo bulag ako para sabihin ang mga kondisyon ko. Bakit hindi mo sabihin sa akin kung ano ang maaari mong sabihin para sa akin? Sige, kaya kitang bigyan ng hindi mabilang na kayamanan ng langit. Hanggat makikita mo ang mga ito rito, maaari kang pumili ng kahit anong gusto mo. Ano sa palagay mo? Tanong ng siyam na bagong silang na sanggol. Sa mundo ng paglilinang ng tao, may apat na salita na mahalaga, kayamanan, pakikisama, batas, at lupain. Sa mga ito, ang kayamanan ang pinakamahalaga. Gayunpaman, ang kayamanang ito ay hindi lamang tumutukoy sa mga bagay tulad ng espiritual na jade o pera. Pangunahin itong tumutukoy sa mga material na makalangit at kayamanan sa lupa, na siyang pinakamahalagang bagay para sa lahat ng mga taong nagtatanim. Halos lahat ng ginagawa ng mga taong nagtatanim ay hindi mapaghihiwalay sa mga material na makalangit at kayamanan sa lupa mula simula hanggang katapusan. Dahil dito, maraming tao ang gustong patayin sila anuman ang mangyari. Sa huli, mamamatay ang mga tao para sa kayamanan, at mamamatay naman ang mga ibon para sa pagkain.
Para sa siyam na bagong silang na sanggol, ito ay isang kahinaan na hindi kayang iwasan ng lahat ng tao, at hindi naiiba si Terence. Tutal, ang sinaunang lugar ng paglilitis ay nasa ilalim ng kontrol nito, at karamihan sa mga kayamanan ay walang silbi rito bilang isang espiritu ng asensya. Hindi ito nag-alinlangan na maging mapagbigay sa pagkakataong ito. Nabulunan ako sa isang pangungusap ni Terence. Sige, kung gayon bigyan mo ako ng 1,800 spirit sense grass at papayag ako. Muntik nang mabulunan ng siyam na bagong silang na sanggol dahil sa kanya. Matagal bago ito nakahinga ng malalim, at malakas na umungol ang ulo nito, 1,800 spirit sense grass. Sa tingin mo ba ay damo ito sa tabi ng kalsada? Hindi naman ganoon karami ang mga iyon. Kung gayon ay atras ako ng isang hakbang. 180, sabi ni Terence. Alam ba ang sinasabi mo? Tiningnan ito ng siyam na bagong silang na sanggol na parang nakatingin sa isang tanga. Hindi man lang umabot ng 180. Dapat ay 8 o 10 lang sila, napakalaki ng Spirit Sense River, hindi naman pwedeng iisa lang ang Spirit Sense Grass, di ba? Naghihinalang tanong ni Terence. 5,316. Hindi lang isa ang Spirit Sense Grass. Kahit hindi ganoon karami, makakapulot ka pa rin ng 8 o 10 sa mga ito, pero sayang at iba na ngayon, umiling ang siyam na bagong silang na sanggol at malamig na sumangot. Anong kakaiba? Kumunat ang noo ni Terence. Alam mo ba na ang damong may Spirit Sense ay may ibang pangalan, na kilala rin bilang iisang ugat? Lahat ng damong may spirit sense sa isang lugar ay may iisang ugat, na nangangahulugang iisa lang ang ugat ng damong may spirit sense sa buong ilog ng spirit sense. Ngayong nawala mo na ang ugat, saan kita bibilhan ng damong may spirit sense? Habang nagsasalita ang siyam na bagong silang, medyo nagalit na naman ito. Wala itong pakialam sa iba pang mga kayamanan, ngunit ang damong may kamalayang espiritual na ito ay malaking tulong dito. Hindi nito inaasahan na ang 2 taong ito ay basta na lang mawawala ng walang bakas. Naguguluhan pa rin ito tungkol dito. Namula si Terence. Hindi niya inaasahan na mabubunot niya lahat ng spirit grass kasama ang ugat. Wala na akong damo para sa kamalayan, kaya makakahanap ka ng ibang makalangit na mapagkukunan. Iiwan ko na ang aking mga salita dito. Hanggat mahahanap mo ito sa lugar na ito, maaari kang pumili ng kahit anong gusto mo. Patuloy na nagpanggap na bayani ang siyam na bagong silang. Hindi na kailangan. Hindi ako interesado sa mga ordinaryong kayamanan sa langit. Bukod pa rito, kung talagang makakahanap ako ng isang bagay na mabuti, ang gusto ko ay hindi makakataka sa aking mga kamay. Kailangan ko pa bang magmakaawa sa iyo na pumayag ka? Sabi ni Terence. Kung gayon, bibigyan kita ng isa pa. Maaari kitang bigyan ng hindi mabilang na magagandang babae. Ginagarantiya ko na bawat isa sa kanila ay isang makalangit na kagandahan, at lahat sila ay nagbago mula sa pagiging mga espiritong hayop. Tiyak na mas kaakit-akit sila kaysa sa inyong mga babaeng tao, at mas kaakit-akit kaysa sa katabi mo. Paano? Sabi ng siyam na bagong silang na sanggol. Habang sinasabi nito ito, sinasadya nitong suriin si Yubi. Bagamat hindi naman masama ang hitsura ni Yubi, isa pa rin siyang matapang na babae. Medyo may diwa siyang kabayanihan, ngunit kasabay nito, hindi siya gaanong kaakit-akit. Hindi siya maituturing na kaakit-akit. Hindi mapigil ang mapangiti ni Terence sa sentimo, ang bilis talaga ng lalaking ito. Bakit mo ako tinitingnan? Likas sa lalaki ang maging maalay, at natural lang iyon. Kung gusto mo, kunin mo na lang, walang dapat ikahiya. Kumunat ang noo ni Yubi nang makitang lumingon si Terence para tingnan siya. Wala siyang pakialam sa mga bagay na ito. Mukha ba talaga akong isang maalay na hungry ghost? Sa dinami-dami ng babaeng kaitiwala, paano ako magkakaroon ng ganito kalakas na hilig sa mga spirit beast? Naiinis na sabi ni Terence. Hindi ba kayong mga lalaki mahilig sumubok ng mga bagong bagay? Marahil ang isang babaeng spirit beast ay may kakaibang lasa na hindi ninyo mapipigilan, sabi ni Yubi ng may pilyong ekspresyon. Hindi nakapagsalita si Terence. Humarap siya sa siyam na bagong silang na sanggol at sinabing, sige na.
Tutal, siya naman ang maalamat na siyam na bagong silang na sanggol. Maaari mo ba akong bigyan ng mas maaasahang kondisyon? Kung ayaw mo ng mga kayamanan. Kung ayaw mo ng mga espiritong halimaw at magagandang babae. Ang natitira na lang ay ang mga makapangyarihang galaw na aking nabuo ng mag-isa. Hanggat handa ka, maaari ko kayong turuan lahat ng mga iyon. Paano? Sabi ng siyam na bagong silang na sanggol pagkatapos mag-isip. Oh, nakakatuwa naman. Naantig si Terence, pero mabilis siyang umiling, hindi, hinahanap mo ako para subukan ang mga galaw mo. Pagkatapos mong subukan ang mga yan, malalaman ko rin yan ng mag-isa kahit hindi mo ako turuan. Hindi ito isang kondisyon. May iba ka pa ba? Hindi na. Ayaw mo nito, ayaw mo niyan, ano ba ang gusto mo? Desperado na talaga ang siyam na bagong silang na sanggol sa pagkakataong ito. Hindi pa nito binaba ang ugali nito tulad ngayon. Gumugol ito ng napakaraming oras at pagsisikap para makuha si Terence, pero hindi nakinig ang lalaking ito sa puwersa o panghihikayat. Nakakainis lang talaga siya. Nang makitang malapit ng mabaliw ang siyam na bagong silang na sanggol, biglang umatras si Terence at sinabing, bakit hindi mo sabihin sa akin ang tungkol sa paraan ng muling pagbubuo ng bangkay? Ha? Hindi ka ba pwedeng bumalik sa dati mong katawan anumang oras at hamakin ang pamamaraan ko? Hindi napigilan ng siyam na bagong silang na sanggol ang magtanong sa gulat. Pinag-isipan ko itong mabuti ngayon lang. Mas mabuting magkaroon ng isa pang paraan ng pagliligtas ng buhay kaysa sa isa pang mawalan. Paano kung balang araw ay malas ako at magamit ko ito? Medyo pabiro na sabi ni Terence. Sa katunayan, hindi niya ito tinatanong para sa sarili niya, kundi para sa mismong bagay na iyon. Matagal na itong iniisip ng nilalang na ito, ngunit dahil hindi sapat ang lakas ni Terence, hindi nito ito binanggit. Ngunit balang araw, gagawin nito ang hakbang na ito. Hindi niya maaaring makipag-usap sa bagay na iyon ngayon, at hindi niya alam kung alam nito kung paano buuin muli ang isang katawan, ngunit kung makakakuha siya ng ilang impormasyon mula sa siyam na bagong silang na sanggol, ito ay magiging kapaki-pakinabang. Noon pa man ay tinatrato na ni Terence ang kanyang mga kababayan gamit ang lahat ng kanyang makakaya, at hindi niya malilimutan ang mga ganitong bagay. Sige, pag-isipan mong mabuti. Dahil ako ang gumawa ng kondisyong ito, kailangan mong maging nasasakupan ko pagkatapos mong marinig ito. Kung babalikan mo ang iyong salita, huwag mo akong sisihin sa pagiging bastos. Sa oras na iyon, kahit na kailangan kong harapin ang negatibong reaksyon, sisirain ko ang iyong sinaunang espiritu at ipapatapon ka sa walang hanggang kapahamakan. Seryosong sabi ng siyam na bagong silang. Sabihin mo muna sa akin ang mga detalye. Kung wala talagang halaga ang sasabihin mo, hindi ko aaminin. Siyempre, kung talagang kapaki-pakinabang ito, hindi imposibleng sumali ako sa hukbo mo. Tumanggaw si Terence. Sabi mo. Tumigil ang Juying at saka nagsalita, may dalawang mahalagang punto sa muling pagbuo ng katawan. Ang una ay ang pamamaraan, at ang pangalawa ay ang mga materyales. Ang pangalawang punto ang pinakamahalaga. Kung hindi mo mahanap ang mga materyales para sa paghulma ng katawan, ano pa ang silbi kahit na ang pinakakahanga-hangang pamamaraan? Anong materyal? Tanong ni Terence. Ang lilang ambon na makasalaan ng lotes. Dahan daw ang sinabi ng siyam na bagong silang, isa ito sa mga pinakaangkop na materyales sa mundo para gumawa ng katawan. Bagamat hindi naman imposible ang ibang materyales, mas mababa ang antas ng tagumpay kaysa sa lilang ambon na makasalaan ng lotes. Higit sa lahat, ang katawang hinulma gamit ang lilang ambon na makasalaan ng lotes ay mas mahusay kaysa sa iba pang materyales sa lahat ng aspeto. Isipin mo, bibihira ang muling buuin ang isang katawan, at napakalaki ng pagsisikap para magtagumpay, ngunit sa huli, isa lamang itong basurang katawan. Hindi ka ba iiyak hanggang mamatay? Tumanggaw si Terence sa sentimo, may katuturan naman. Ang layunin ng pagbuo muli ng katawan ay hindi lamang para magkaroon ng karagdagang proteksyon na sentimo, kundi para mas mailabas ang kanyang tunay na lakas. Kung ang katawang nilikha niya ay masyadong mahina, magiging katawa-tawa kung hindi niya magamit kahit ang 10% ng kanyang lakas.
Lalo na't nagtatanong siya tungkol dito para tulungan ang Malditang iyon na Sentimo, ang dating Asher Dragon, isa sa mga nangungunang nilalang sa buong Sky-class island. Mas mahalaga ang kalidad ng kanyang katawan, kung hindi ay baka wala na rin siya nito. Saan ko mahahanap ang lilang ambon na makasalaan ng lotes? Patuloy ni Terence. Hindi kalayuan sa ilog na ito ng Kamalayan, may isang lugar na tinatawag na Blue Sky Valley. Doon mo lamang matatagpuan ang maalamat na lilang hamog na si Lotes, sabi ng siyam na bagong silang. 5,317. Maaari ka bang maging mas espesipiko? Kumunat ang noo ni Terence. Ito. Sandaling tumigil ang siyam na sanggol at biglang nagsalita, ang lilang ambon na makasalaan ng Lotes ay malapit na kamag-anak ng water lily na iyong nasakop. Mas marami itong alam tungkol sa lilang ambon na makasalaan ng Lotes kaysa sa akin, kaya hayaan mo na lang itong magsabi sa iyo. Tumawa si Terence, haha, kung gusto mong ilabas ko na, sabihin mo na. Bakit ka nagpapaligoy-ligoy? Anong klaseng Lotes ang demonyong si Purple Mist? Kailangan mo pa bang sayangin ang lakas mo? Hoy, kahit ako wala ring magagawa sa'yo. Bakit mo pa banihag ang isang water lily? Wala namang kwenta yan, ngumisi ang siyam na bagong silang na sanggol. Sige, dahil pinahahalagahan mo ito, mas mabuting pagbintangan na lang kita. Pero, hindi naman pwedeng kainin ang lalaking ito, kaya hayaan mo na. Bahagyang ngumiti si Terence sa Sentimo, hindi na banta sa kanya ang water lily, kaya hindi na mahalaga kung ilalabas niya ito. Sa isang pag-iisip, itinapon ni Terence ang water lotus palabas ng Jade Space. Hindi alam ng lalaki ang nangyayari at sandaling natigilan, ngunit nang makita niya ang paligid at ang siyam na bagong silang na sanggol sa di kalayuan, sa wakas ay bumalik siya sa kanyang katinoan, gulat at masaya. Napakagaling niyan. Panginoon ko, sa wakas ay dumating ka na para iligtas ako. Alam kong hindi mo ako pababayaan. Tuwang-tuwa ang Lotes. Hindi naman sa nagtitiwala ito sa karakter ng siyam na bagong silang, kundi dahil kailangan ito ng siyam na bagong silang para makatulong sa pag-coordinate ng mga plant spirit beast na iyon para mabantayan ang buong primordial trial ground. Ang mahalaga ay ito lang ang makakagawa ng ganitong uri ng teknikal na trabaho. Hindi ito kayang palitan ng ibang mga insektong kumakain ng utak, kaya ito na ang pinakamahalagang kaliwa at kanang kamay ng siyam na bagong silang, wala nang iba. Mabuti naman at nakaalis ka na. Napangiti ng alanganin ang siyam na bagong silang. Gusto sana nitong iligtas ang water lily, pero hindi ito ang nagligtas dito. Hindi naman ito gaanong mahalaga para kay Terence, kaya pinakawalan niya ito. Ano naman ang kinalaman nito? Hindi alam ni Water Lotus ang katotohanan at inakala niyang may ginawa ang siyam na sanggol para iligtas siya. Humarap siya kay Terence at ngumisi, tao, sa wakas ay natapos mo na ang araw mo. Ngayon alam mo na laging may mas magaling pa sa iyo, di ba? Nang ahas ka pang ang tretuhin ako, tagapagtanggol na Water Lotus, bilang alipin at utusan ako. Ngayong nasa teritoryo ka ng aking Panginoon, halika, 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 ako na ang bahala sa iyo. Huwag mong tingnan kung gaano ito kamasunurin sa buong panahon na Sentimo, dahil hawak ito ni Terence. Hindi talaga ito sumuko. Tutal, isa itong mahuhusay na spirit beast, at napakamayabang nito. Bago pa man makapagsalita si Terence, hinaampas na ito ng siyam na bagong silang gamit ang buntot nito at naiinip na sinabi, tumahimik ka. Ikwento mo sa kanya ang tungkol sa asul na lambak ng langit at ang lilang ambon na Black Lotus. Ha! Natigilan muli si Water Lotus. Tiningnan niya ng mabuti ang ekspresyon ng siyam na bagong silang na sanggol at si Terence at napagtanto na ibang-iba ito sa kanyang iniisip. Nanatili ang pantay na pag-uugali ng taong ito sa harap ng siyam na bagong silang na sanggol, sino ba siya? Nako! Bilasan mo! Pagpupumilit ng siyam na bagong silang na sanggol. Natatakot itong magtanong ng mga kalokohan ang lalaking ito na ikakahiya nito. Nahihiya itong aminin na wala itong magagawa kay Terence. Tutal, nakakahiya naman. Mas mabuting bumalik na lang sa dati. Nako, nako. Agad na nawala ng gana ang Water Lotus at mabilis na bumalik sa kanyang magalang na anyo habang nasa daan.
Maingat niyang sinabi, kung pag-uusapan ang pinagmulang lahi, ang makasalanang lotes na lilang ambon ay isang malapit na kamag-anak ng ating angkan ng water lily. Gayunpaman, ang kanilang mga katangian ay ibang-iba sa atin. Ang lambak ng asul na langit na kanilang tinitirhan ay isang ganap na nakalalasong lambak. Hindi lamang may nakalalasong gas na nananatili sa buong taon, kundi mayroon ding lahat ng uri ng nakalalasong nilalang na naninirahan doon. Ito ay naging isang maliit na mundo na may sarili, at mahirap para sa mga tagalabas na pumasok sa ilalim ng normal na mga pangyayari. Ano pa ba? Tanong ni Terence nang nakakunot ang noo. Gayon din, ang siklo ng paglaki ng lilang ambon na makasalanang lotes ay napakabagal. Ito ay lumalaki lamang minsan bawat 1,000 taon, at ito ay lumalaki lamang minsan bawat 1,000 taon. Sa madaling salita, inaabot ng hindi bababa sa 3,000 taon para tunay na lumaki ang isang lilang ambon na makasalanang lotes. Kung gusto mong makakuha ng mas magandang kalidad, mas matagal pa ito. Ginulo ng water lotes ang kanyang isipan at sinabi. Ano pa ba? Patuloy ni Terence. Iyon lang. Ang lilang ambon na makasalanang lotes ay napaka-misteryoso, at hindi madaling makapasok sa lambak ng asul na langit kung saan sila tumutubo. Iyon lang ang alam ko, maingat na sabi ng water lotes. Iyon lang. Tinaas ni Terence ang kilay at humarap sa siyam na bagong silang na sanggol, huwag mong sabihin kaunti lang ang alam mo. Oo nga, wala naman. Hindi napigilan ng siyam na bagong silang na sanggol ang mamula sa hiya. Medyo nakakahiya ang bagay na ito para sa kanya. Bagamat ito ang ganap na pinuno ng buong sinaunang lupain ng mga pagsubok, ang asul na lambak ng langit ay isang exception. Ang lugar na iyon ay parang isang maliit na mundo gaya ng sabi ng water lily, isang lugar na nakalaan para sa mga makamandag na nilalang. Kahit ang mga galami nito ay hindi makaabot. Kung gayon, walang silbi ang sinasabi mo sa akin. Ang alam mo lang ay ang purple mist na Black Lotus at ang Azure Sky Valley. Ang pinakamahalaga ay napakahirap makapasok sa Azure Sky Valley. Ano ang punto nito? Tanong ni Terence. Paano ito magiging walang kabuluhan? At least alam mo na ngayon ang lokasyon at ang mga materyales na kailangan para buuin muli ang iyong katawan. Malaki na ang halaga ng dalawang impormasyong ito. Malamig na sumanghal ang siyam na bagong silang na sanggol. Walang katumbas na halaga. Ang impormasyong walang praktikal na halaga ay puro kalokohan lamang. Sabihin mo sa akin ang iba mo pang mga kondisyon, sabi ni Terence, na parang humihingi siya ng napakataas na presyo. Ito. Matagal na nag-isip ang siyam na bagong silang na sanggol at sa wakas ay nagsalita, bakit hindi kita hayaang maging una kong tagapangalaga, na ang posisyon ay mas mataas kaysa sa mga water lily at mga insektong kumakain ng utak. Kung gayon, ikaw ay magiging pangalawa lamang sa iisang tao at higit sa lahat. Matagal na natigilan si Terence bago sumagot, bakit hindi ka na lang maging sakop ko? Sa ganoong paraan, pangalawa ka na lang sa isang tao at higit sa libu-libong tao. Ang lakas ng loob mong paglaruan ako. Nang marinig ito, agad na nagalit ang siyam na bagong silang dahil sa kahihiyan. Dati na itong nakaisip ng mga paraan para magtaas ng napakaraming kondisyon, at ang pasensya nito ay nasa hangganan na. Ngayon, tuluyan na itong sumabog. Tumanggi ka sa isang toast para lang uminom ng forfeit. Ipapatikim ko sa iyo ang masarap na paglamo ng sinaunang espiritu. Bago pa man ito matapos, ang siyam na pares ng mga mata ng siyam na bagong silang na sanggol ay sabay na naging matingkad na pula. Isang di nakikitang espiritual na enerhiya ang lumabas mula sa katawan nito at dumiin kay Terence. Sa pagkakataong ito, mas malakas ang momentum kaysa noong kalabanan nito si Yubi. Kanina, isang ulo lang ang ginamit nito. Pero, sa pagkakataong ito, ginamit na nito ang lahat ng siyam na ulo. Labis ang tindi nito. Dati, isang siyam lamang ng kapangyarihan nito ang nagamit nito, kaya ang target na pipiliin nito ay kailangang 2 antas na mas mababa kaysa sa sarili nito upang maging ligtas. Ngayong nagamit na nilang lahat ang kanilang buong kapangyarihan, kaya nitong ganap na mapabagsak ang isang target na 1 antas na mas mababa kaysa sa sarili nito. Kahit naharapin nito ang isang pag-iral na nasa parehong antas, maaari itong magkaroon ng 70% na pagkakataong manalo.
Ito ay dahil tiyak na magdurusa ito sa ilang backlash damage sa huli. 5,318. Hehe, mukhang matagal mo nang pinaghahandaan ito. Hindi natarante si Terence, bumili na lang siya ng oras sa pamamagitan ng pagsasalita at paggamit ng isang malakas na kilos para talunin ang kalabana sentimo, ito ang pinakakaraniwan niyang estratehiya. Ipinagmamalaki ng siyam na bagong silang ang husay nito sa harap ng isang eksperto sentimo, napansin na niya ito simula pa lang pero hindi niya lang ito itinuro. Napakalaki ng espiritual na enerhiya ng siyam na bagong silang na sanggol at masasabing sakop nito ang langit at lupa. Si Terence ay mas mahina ng maraming beses kumpara sa iba. Para siyang isang maliit na bangka na nasa gitna ng bagyo, at anumang alon ay sisire sa bangka. Napakalaki ng pagkakaiba nila, at agad na minamaliit ng siyam na bagong silang na sanggol si Terence. Dahil sa ipinakita ni Terence, hindi nito namamalayang inakala nitong si Terence ay isang amo na nagpapanggap na baboy para kumain ng tigre, kaya naman napakaingat nito, ibinaba pa ang katayuan nito para makipagtawaran kay Terence. Yumuko ang makapangyarihang siyam na bagong silang at nakipagnegosasyon sa isang taong tagapagtanggol. Ang mahalaga ay ang lakas ng taong tagapagtanggol na ito ay nasa perpektong larangan lamang ng pagtatatag ng pundasyon. Noong nakaraan, hindi ito kapanipaniwala. Tiyak na iisipin ng siyam na bagong silang na ito ay kabaliwan. Gayunpaman, ang nakaraang pagganap ni Terence ay nagpabahala dito. Ito ay usapin ng buhay at kamatayan, kaya hindi ito maaaring maging masyadong maingat. Ang siyam na bagong silang na sanggol ay nagpakita ng sapat na karunungan sa puntong ito. Habang sinusubukan nitong lituhin si Terence, pinagmasdan nito ang bawat kilos ni Terence at tinimbang ang mga kalamangan at kahinaan. Sa wakas, napagpasyahan na Lao Sentimo, maaaring patayin ang taong ito. Kaya naman nagkaroon ng ganitong eksena ngayon. Ang pagiging kakaiba ng paglamon ng sinaunang espiritu ay nangangahulugan na ang isang tao ay hindi maaaring kumilos ng padalos-dalos. Kapag nagawa na niya, nangangahulugan ito na ang isang tao ay 100% may kumpiyansa. Malinaw na naramdaman ng siyam na bagong silang na sanggol na hindi ito maaaring palampasin. Sa itsura nito, wala talagang paraan para matalo ito. Kung iisa lang ang espiritual na enerhiya ni Terence, mayroon itong hindi bababa sa 10,000 espiritual na enerhiya. Kung ikukumpara kay Yuanying Shizuji, malaki ang kalamangan nito sa antas, at isa rin itong dragon na may siyam na yulo sentimo, kung ang bawat ulo ay kapareho ng isang Yuanying master, siyam sila sa kabuuan. Paano ito malalabanan ni Terence? Terence. Namutla ang mukha ni Yubi. Bagamat ang sinaunang mundo ng pakikipaglaban ay may sistematikong pagsasanay ng espiritu mula sa foundation stage, naroon pa rin ang mga antas. Wala siyang magagawa tungkol sa antas na ito ng primordial spirit battle. Ang tanging magagawa niya ay ipagdasal si Terence. Kung hindi, kung si Terence ay tapos na, siya ay tapos na rin. Sa kabilang banda, tuwang-tuwa ang Water Lily. Matapos ang matagal na pagkontrol kay Terence, naipon nito ang sama ng loob. Ngayon lang, hindi nito naintindihan ang sitwasyon at nauwi sa maruming mukha. Ngayon ay maaari na nitong ilabas ang galit nito. Nagtataka ako kung bakit ang galang ng kamahalan sa batang ito. Lumalabas na may ginagawa pala siyang palihim. Bata, hintayin mo na lang mamatay ka ng dilat ang mga mata mo. Tumawa ang Lotes. Habang nagsasalita siya, isang malaking alon ang dumaloy, at ang resulta ay gaya ng inaasahan. Agad na lumubog si Terence sa nakalululang espiritual na enerhiya. Sa pinakadirektang banggaan ng mga espiritu, halos kamatayan ang naging hatol nito. Ito na lang pala ang meron ka. Nawala ang huling pag-aalala ng siyam na bagong silang na sanggol, at agad itong kumalma. Ang pinakamahalagang punto ng paglamon ng sinaunang espiritu ay ang paglamon sa kalaban gamit ang bilang. Para itong dalawang hukbo sa isang labanan. Bagamat mahalaga ang mga taktika militar, ang nagpapasya pa rin ay ang bilang ng mga tropa. Ang sitwasyon ay katumbas ng sariling hukbo na may 10,000 habang ang kalaban ay iisa lamang, at sila ay napapaligiran. Kailangan pa bang lumaban? Nakatakda na ang tagumpay.
Sa oras na ito, naramdaman ng siyam na bagong silang na sanggol na ito ay isang sayang. Bihira ang makatagpo ng ganitong sinaunang espiritu ng tao, ngunit bago pa man ito magkaroon ng oras para makipaglaro dito, nilamon na ito ng mag-isa. Nawalan ito ng maraming kasiyahan ng walang dahilan. Ngunit bago pa man ito makabuntong hininga, ang eksena sa harap nito ay nagpatalon sa mga talukap ng kanyang mga mata. Walang duda na nalunod si Terence sa kanyang espiritual na enerhiya, ngunit hindi siya namatay ng ganoon lang. Lumalabas na hindi pala isang maliit na bangka si Terence tulad ng inaakala nito, kundi isang hindi masisirang bahura. Kahit anong hangin at alon ang hamhampas, hindi ito gagalaw. Sa katunayan, hindi lamang nanatiling hindi gumagalaw ang bahura, hinaranggan pa niya ng harapan ang malalakas na alon. Sa tuwing hinaharangan niya ang mga alon, ang lakas ng mga alon ay bahagyang humihina ng hindi nakikita. Sa una, wala siyang naramdaman, ngunit habang dumarami ang mga alon, agad niyang napagtanto na may mali. Parang noong magkaharap ang dalawang hukbo. Bagamat napapalibutan si Terence ng 10,000 kataong hukbo ng siyam na bagong silang na sanggol, biglang napagtanto ng siyam na bagong silang na sanggol na hindi ganoon ka-simple ang mga bagay-bagay. Totoo ngang napapalibutan nito ang kabilang panig, ngunit ang problema ay hindi sila mga ordinaryong tao. Sila ay mga kaaway ng 10,000 katao. 10,000 sa kanila ang hindi nakapatay ng kalaban. Pagkalipas ng mahabang panahon, ligtas pa rin si Terence, ngunit ang siyam na bagong silang na sanggol ay dumanas na ng matinding pagkalugi. Laban kay Terence, walang saysay ang lubos nitong kalamangan sa bilang, dahil si Terence ang may lubos na kalamangan sa kalidad. Hindi tanga ang siyam na bagong silang na sanggol. Mabilis itong umatras nang makitang hindi maganda ang sitwasyon, pilit na binawi ang kanyang espiritual na enerhiya sa panganib ng negatibong reaksyon. Bagamat nasugatan ito, kahit papaano ay hindi ito nanganganib na mamatay. Kung magpapatuloy ito, ang buong espiritu nito ay masasakal ni Terence. Ikaw. Naglalaro ka ng baboy para kainin ang tigre sa lahat ng oras na ito. Reaksyon ng siyam na bagong silang at namutla sa takot. Sa oras na ito, 3 sa 9 nitong ulo ang natuyo na, at malinaw na malubha ang pinsala nito. Mabuti na lang at mabilis itong nagdesisyon na tumakas, kung hindi, mas malala pa sana ang mga natamong sugat. Paano ako naglaro ng baboy para kainin ang tigre? Pumalakpak si Terence nang may bahagyang ngiti sa kanyang mukha. Ito ang unang beses na nakaranas siya ng ganitong labanan sa kaluluwa. Medyo kinabahan siya noong una, ngunit kumalma siya nang mapagtanto ang pagkakaiba sa lakas. Napakabihirang karanasan ng ganitong uri, at gusto pa rin niya ng higit pa. Kung hindi ako nagkakamali, isa kang eksperto sa entablado ni Profound. Ang mga salitang takot at takot ay malinaw na nakasulat sa bawat mukha ng siyam na bagong silang na sanggol. P*********. Ginoo ko, sigurado ka ba? Nagulat si Water Lily na nakatayo sa gilid. Talaga. Hindi rin napigilan ni Yubi ang paglaki ng kanyang mga mata. Oh. Hindi ko inaasahan na ganito karami ang alam mo. Alam mo pa nga pala ang tungkol sa Profound Stage. Gulat na tanong ni Terence. Kalokohan. Nasa Great Circle na ako ng orihinal na antas, at sinusubukan kong makalusot sa susunod na antas. Paano ko hindi malalaman ang tungkol sa mahiwagang yugto ng pag-akyat? Sumangha lang siyam na bagong silang, ngunit hindi na ito nang ahas na magpakita ng anumang kawalang galang kay Terence. Kahit na isa itong peak nascent soul, wala itong halaga sa harap ng isang master ng Profound Stage. Ayos lang na ignorante ito noon, ngunit ngayong napagtanto na nito ang nangyayari, hindi na ito nang ahas na maging walang hiya. Sabihin mo nga sa akin, paano mo nalaman na nasa yugto ako ng Profound? Hindi ka lang basta-basta nang huhula, di ba? Tanong ni Terence na may pagtataka. Sa unang tingin, isa na siyang ganap na pondasyonal na yugto ngayon, at ang proseso ng pagpapakita ng espiritu ay lubos na nagpahina sa kanyang buong espiritu. Hindi siya mukhang isang Profound. 5,319. Kahit na napakaliit ng iyong espiritual na enerhiya, ang lakas nito ay mas mataas kaysa sa akin. Kailangan ko pa bang manghula? Malungkot na sabi ng siyam na bagong silang.
Ito ang susi sa kanilang pagkatalo ngayon lang. Ang lakas ng kanilang banal na pandama ay nasa saklaw lamang ng isang ordinaryong tao, ngunit ang lakas ng banal na pandama ng kabilang panig ay nasa saklaw ng isang 10,000 kalaban. Ano ang saysay ng pakikipaglaban kung gayon? Hehe, hindi ka tanga, sabi ni Terence nang nakangiti. Tuwang-tuwa sina Yubi at ang Water Lily. Ang Water Lily, na pinapantasya pa rin ang pagkawasak ng kaluluwa ni Terence, ay nagtatago na ngayon sa isang sulok at hindi nang ahas na gumawa ng kahit anong ingay. Siyempre, hindi ito ng ahas na lumayo ng husto. Kung mapapansin ni Terence na sinusubukan nitong tumakas, mamamatay ito ng walang libingan. Isa itong maalamat na maestro ng entablado ng Profound. Kung tungkol naman kay Yubi, kahit na muli niyang natikman ang pakiramdam ng pagkagulat, sa totoo lang, ang sorpresa sa pagkakataong ito ay mas malaki kaysa sa kagalakan. Dapat malaman ng isang tao na sa maliit na Jiangho ng sinaunang panahon, ang bagong silang na halimaw na may kaluluwa ay nasa pinakamataas na antas ng pag-iral. Tanging ang mga puwersang nasa itaas ng 10 maliliit na sekta at pamilya ang maaaring magkaroon ng isa o dalawa sa kanila. Bawat isa sa kanila ay isang matandang halimaw na namumuhay ng mag-isa at bihirang lumabas. Kung tungkol naman sa eksperto sa entablado ng Profound, ang mga salitang ito ay ilang beses lamang lumitaw sa mga aklat ng kasaysayan ng sinaunang alyansa. Hindi pa sila kailanman lumitaw sa katotohanan. Sa mga nakalipas na araw, napakaraming hula niya tungkol sa pagkakakilanlan at lakas ni Terence. Ang ilan sa mga ito ay kahanga-hanga pa nga, ngunit kahit na ganoon, napagtanto niyang mali pala siya. Hindi niya kailanman iisipin na si Terence ay isang maalamat na master ng Profound stage. Nanginig sa takot ang Water Lily. Labis ang pagkagulat ni Yubi kaya hindi siya makapagsalita. Bagamat hindi lubos na nabigla ang siyam na bagong silang na sanggol, hindi ito nang ahas na kumilos ng padalos-dalos. Alam na alam nito na si Terence ay hindi isang normal na espiritu ng Profound stage, ngunit kahit na nasa pinakamasamang kalagayan siya, hindi siya isang taong kayang pakialaman nito, isang bagong panganak na soul stage. Yung galaw na ginamit mo lang ay tinatawag na primordial spirit devour, di ba? Mukhang maganda naman yan. Bakit hindi mo ako turuan? Nakangiting sabi ni Terence. Ito. Nagatubili ang siyam na bagong silang na sanggol at maingat na sinabi, huwag mong sabihing natututo ka nito para lumunin ako. Pagkatapos ng maikling pag-uusap na iyon, bukod sa pagkumpirma na si Terence ay isang master ng Profound, napagtanto rin nito na si Terence ay napakawalang karanasan. Tama, wala siyang karanasan kahit sa primordial spirit realm. Malinaw na isa itong espiritu sa entablado ng Profound, ngunit kumikilos ito na parang bata. Sa isang labanan sa pagitan ng mga espiritu, likas lamang nitong maprotektahan ang sarili. Wala itong alam kung paano gumawa ng iba pa, kahit ang pinakasimpleng pag-atake, lalo na ang paglamon sa kalaban nito. Kung hindi, hindi ito makaka-address ng ganoon kadali. Maaaring nilamon na ito ni Terence. Sa kasamaang palad, hindi naman ganoon kabata si Terence noon. Hindi lang niya kayang protektahan ang sarili niya, kundi mayroon din siyang napakabilis matuto. Ang labanan sa kaluluwa ngayon ay sandali lang tumagal, pero malaki na ang husay niya. Kung hindi, maaaring sumugal ang siyam na bagong silang at gustong lumunin siya, ang sinaunang espiritu ng yugtong Profound, sa isang iglap. Tutal, ang kayamanan ay nasa panganib. Kung malalamon nito ang sinaunang espiritu ng isang tagapagtatanim sa yugtong Profound, ang siyam na bagong silang ay aakyat sa mas mataas na antas o aakyat pa sa kalangitan. Hindi naman iyon lubos na imposible. Mukha lang talagang maliit na kuneho si Terence, pero ang totoo, puno ng mababanges na ngiping bakal ang bibig niya. Alam ng siyam na bagong silang na sanggol na hindi kayang tiisin ng maliit nitong katawan ang pagpapahirap ni Terence. Ganoon ka ba talaga kaina? Tanong ni Terence. Depende yan kung kanino ako ikukumpara. Kung ikukumpara sa mga basurang tulad nila, syempre wala akong talo. Pero kung ikukumpara ako sa iyo, isang sinaunang espiritu sa yugto ng Profound, hindi ba't nagsisinungaling ako sa sarili ko kung walang hiya kung sinabing malakas ako? Natatawang sabi ng siyam na bagong silang. Sa madaling salita, ayaw mong magturo.
Tanong ni Terence, hindi mabasa ang ekspresyon ng mukha. Natahimik sandali ang siyam na bagong silang na sanggol. Wala itong magawa kay Terence sa simula pa lang, at ngayong alam na nito na si Terence ay isang profound stage essence spirit, mas lalo pa itong natakot. Ayaw nitong makipaglaban hanggang kamatayan sa isang profound stage essence spirit maliban na lang kung talagang kailangan, kaya sinabi nito, maliban na lang kung mangako kang hindi mo ako haharapin. Siyempre naman. Tumango si Terence. Ayaw niyang labanan ang siyam na bagong silang hanggang kamatayan. Hindi lang ito mapanganib, kundi madali ring masaktan ang magkabilang panig. Tutal, isa lamang siyang espiritu ng asensya sa entablado ng profound sa pangalan. Sige, pwede kitang turuan. Diretso rin ang siyam na bagong silang na sanggol. Siyempre, hindi ito lubos na naniniwala sa ugali ni Terence, pero pakiramdam niya kahit magkaaway pa sila ni Terence, kaya pa rin itong protektahan ang sarili. Sa pinakamatagal na panahon, mahihirapan ito sa hinaharap. Nakikinig ako ng todo, tumango si Terence. Naranasan mo na kung paano ang aking paglamon ng primordial spirit, kaya hindi ko na kailangang ipaliwanag pa. Kung gusto mong matuto, kailangan mo lang matutunan ang pinakamahalagang trick. Sabi ng siyam na bagong silang. Ano ang patibong? Tanong ni Terence. Pag-asimala ng banal na pandama. Medyo malungkot ang tono ng siyam na bagong silang. Sa totoo lang, maayos naman ang lahat ng nagawa nito ngayon, maliban sa huling hakbang na ito. Nalunod ang buong asensya ni Terence. Hanggat na kumpleto nito ang asimilasyon, magtatagumpay ito. Nakakalungkot na nakaranas ito ng malaking problema sa huling hakbang. Hindi lamang nito nabigong tanggapin ang espiritu ng kalaban, kundi natalo rin ito ng husto ng kalaban dahil nakatagpo ito ng isang balakid na hindi nito malampasan. Mas malakas ang espiritu ni Terence kaysa rito. Ang lakas ng espiritual na pandama ng isang tao ay kailangang higit pa sa lakas ng kabilang panig, na siyang pinakamababa at pinakamahalagang batayan para sa espiritual na asimilasyon. Kung hindi man lang maaabot ng isang tao ang puntong ito, ang lahat ng iba pa ay magiging walang kabuluhan gaano man sila kahusay. Sige, turuan mo ako kung paano matutunan ang kamalayan, mahinang sabi ni Terence. Walang ginawa ang siyam na bagong silang na sanggol dito dahil hindi ito kailangan at walang kahulugan. Maikling ipinaliwanag lamang nito ang mga pangunahing punto ng asimilasyon ng kamalayan, at pagkatapos ay agad itong isinagawa ni Terence. At pagkatapos, sa loob lamang ng wala pang isang oras ng insenso, nagawa ito ni Terence. Ang siyam na bagong silang na sanggol ay lubos na natigilan. Pagkaraan ng mahabang panahon, mahina nitong sinabi, isa kang halimaw. Anong problema? Tinaas ni Terence ang isang kilay. Kayang magsanay ng mag-isa ang siyam kong ulo, at inabot ako ng 2 buwan bago ko makamit ang asimilasyon ng kamalayan sa unang pagkakataon. Hindi nakapagsalita ang siyam na bagong silang. Itinuring na itong may talento sa larangang ito, sapat na para hanggan ito ng karamihan sa mga espiritong hayop at mga taong tagapag-alaga. Ngunit kumpara kay Terence, isa lamang itong basura. 2 buwan. Hindi naman masama. May iba ka pa bang magagandang galaw? Isang mas malakas na galaw tulad ng Essence Spirit Devoured. Ngumisi si Terence. Hindi, napailing ang siyam na bagong silang na sanggol. Isa itong biro. Kung marami itong paraan para harapin ang mga Essence Spirit, hindi sana nito tiniis si Terence noong una at sinimula na sanang labanan ito. 5,320. Ganoon ba? Medyo nadismaya si Terence, pero binago niya ang usapan pagkatapos mag-isip. Kung ganoon, pwede ka nang magsanay kasama ko. Tulad ng dati, lalamunan ako ng primordial spirit mo. Hindi. Mabilis na nanginig ang siyam na ulo ng siyam na bagong silang na sanggol, na parang mga tambol na nagbabanggaan. Halos maglaban ang siyam na ulo nito. Bakit hindi ko kaya? Kumunat ang noo ni Terence. Siyempre hindi, bakit ka batuso? Nakakalason ito ng sinaunang espiritu. Kung talagang magsasanay ako sa iyo, tiyak na sasamantalahin mo ang pagkakataong patayin ako. Nakikita kong pinaglalaroan mo lang ako.
Malinaw na isa kang makapangyarihan at walang awa na karakter, pero nagkukunwari kang isang mahinang manok para akitin ako. Napangiti ng mapait ang siyam na bagong silang na sanggol na may bahid ng takot. Dati, hindi pa nga natutong lumamon si Terence, at nasa malaking kawalan na ito. Ngayong natuto na si Terence, parang binibigyan niya ang isang tigre ng pares ng pakpak. Kung lalabanan nitong muli si Terence, tiyak na lulunukin ito ng buo ni Terence. Kung siya man iyon, tiyak na iisipin nito iyon. Ang mahalaga sa pagkakataong ito, hindi na ito magkakaroon ng pagkakataong umatras ayon sa gusto nito. Hindi ba't sinabi ko na sa iyo na napakalakas ko? Hindi ka naniwala, kaya sino ang masisisi mo? Natatawang sabi ni Terence. Kahit ano paman, kung gusto mong subukan, maghanap ka ng iba. Ang isang Ginoo ay hindi tumatayo sa ilalim ng gumuguhong pader. Hindi ako gagawa ng ganoon kadelikadong bagay. Habang nagsasalita ang siyam na bagong silang na sanggol, sinasadya nitong itinuro ang water lily, na nagtatago sa gilid at nagkukunwaring transparent. Isa itong handa ng gamiting test subject. Huwag! Huwag! Masyadong mahina ang aking sinaunang espiritu. Hindi nito kayang tiisin ang isang suntok. Hindi mo masusubukan ang mga epekto kahit subukan mo pa. Halos maiyak si Water Lily. Kalimutan mo na yun, sabi ni Terence sabay sulyap. Agad na nakahinga ng maluwag ang Water Lotus. Mabuti na lang at mabait ang lalaking ito kaya nailigtas niya ang sarili niyang maliit na buhay. Dahil ayaw mong magsanay ng Primordial Spirit Devo uring kasama ko, pag-usapan natin ang ibang bagay. Sabi mo sinusubukan mong makarating sa profound stage. Paano mo nilinang ang iyong Primordial Spirit? Tanong ni Terence. Ito ang pinaka-inaalala ni Terence. Wala siyang karanasan sa spirit level up, at natigil siya sa rurok ng foundation level. Marami siyang naisip na posibilidad, ngunit hindi niya makumpirma ang alinman sa mga ito. Ang susi ay hindi niya alam ang paraan o ang teknik, o ito ba ay ang natural na limitasyon ng spirit projection. Kung ang huli ang dahilan, natural na wala nang magagawa si Terence, ngunit kung ang una ang dahilan, maaari pa rin siyang mag-isip ng ibang paraan, at maaaring magkaroon siya ng pagkakataong maabot ang mas mataas na antas. Naubos na nga ang Star Black Hole, ngunit nakakuha lang siya ng isang higanting Spirit Sense Grassroot sa Jade Space. Paano ako maglilinang? Nagulat ang siyam na bagong silang nang marinig ito at nagtanong, dalawang paraan lang ang kailangan para malinang ang ating sinaunang espiritu. Gayunpaman, ang mahalaga ay ang banal na pandama. Alinman sa mas malaki ang kapasidad, o mas malakas ang lakas. Bukod doon, paano pa tayo makakapaglilinang? Ang dalawang direksyon ay ang dami at kalidad. Siyempre, ang dalawang ito ay hindi magkasalungat. Bukod sa ilang mga natatanging pagkakataon, ang normal na pagsulong ng sinaunang espiritu ay umaasa sa dami upang magdulot ng pagbabago sa husay. Ito ay sentido komon. Kapasidad. Lakas. Ito ang unang beses na narinig ito ni Terence, ngunit hindi ito mahirap intindihin, lalo na sa labanan ng espiritu kasama ang siyam na bagong silang. Ang siyam na bagong silang ay may mas mataas na kapasidad ng kamalayan kaysa sa kanya, at siya ay may mas malakas na kamalayan kaysa sa isa. Ang kapasidad ng espiritual na kamalayan ay tumaas, ang lakas ng espiritual na kamalayan ay lumakas, at ang dami ng pagbabago ay nakamit ang kwalitatibong pagbabago. Ito ang pinaka-praktikal na tagumpay para sa isang sinaunang espiritu. Ang ibig kong sabihin ay, anong paraan ang ginamit mo para mapataas ang kapasidad ng iyong espiritual na pandama, at anong paraan ang ginamit mo para mapalakas ang iyong espiritual na pandama? Tanong ni Terence. Matalino ang isa, hindi matalino ang isa, alin ang gusto mong marinig? Sadyang pinukaw ng siyam na bagong silang na sanggol ang gana nito. Magsimula tayo sa matatalino, sabi ni Terence. Ang pinakamatalino at pinakamadaling paraan ay ang lumunin ng kaluluwang natutunan mo pa lamang. Bagamat may ilang mga side effect, tulad ng mga natitirang kaisipan ng kabilang panig na makakaapekto sa iyong isipan kung hindi mo ito lalamunan ng malinis, basta't sapat ang iyong lakas, walang magiging problema. Humagalpak ng tawa ang siyam na bagong silang na sanggol. Malinaw na ito ang karaniwang paraan ng paglilinang nito.
Kapag may mga tao, nilalamon nito ang mga sinaunang espiritu ng mga tributo ng tao, at kapag walang mga tao, nilalamon nito ang mga sinaunang espiritu ng ilang iba pang mga espiritong halimaw. Ito ay simple at epektibo. Gayunpaman, para lamang ito rito. Ang natitirang obsesyon ay isang bagay na hindi maaaring maliitin para sa anumang sinaunang espiritu. Maaari itong maging problema sa pinakamabuting kalagayan, at maaari itong sapian ng dyablo sa mga malubhang kaso. Gayunpaman, ang siyam na bagong silang ay walang anumang pag-aalinlangan tungkol dito dahil mayroon itong siyam na ulo, na katumbas ng pagkakaroon ng siyam na semi-independent na sinaunang espiritu. Hanggat ang isang ulo ay nakatuon sa pagharap dito, hindi mahalaga kung gaano karaming mga obsesyon ang mayroon. Paano naman yung mga hindi matalino? Patuloy ni Terence. Mas mahirap yan. Kung hindi lang yan ang huling paraan, hindi ako handang gumamit ng ganoong katingang paraan. Tumigil ang siyam na bagong silang na sanggol, at sa ilalim ng mapang asar na tingin ni Terence, sinabi nito, ang katangahang paraan ay ang paggamit ng damo ng spirit sense para patahimikin ang aking spirit sense. Kahit walang side effect, napakasakit ng proseso. Sa tuwing pinapatahimik ko ito, parang nasa impyerno ako. Habang bumibilis ang pagbuti ko, mas masakit ang proseso. Ayoko nang maranasan muli ang pakiramdam na iyon. Kaya pala wala kang pakialam sa spirit sense grass. Ngumiti si Terence. Walang sino man ang magbabalawala sa isang bagay na kasing halaga ng spirit grass, lalo na para sa isang spirit na tulad ng siyam na bagong silang. Akala niya ay buhay iyon ng siyam na bagong silang, ngunit ayon sa sinabi ng siyam na bagong silang, malinaw na mali siya. Ang spirit grass ay isa lamang sa mga pagpipilian ng siyam na bagong silang, at iyon ang hindi nagustuhan. Kaya bukod sa pagpapahayag ng kanyang galit sa simula, hindi na niya ito muling binanggit. Unang-una, saan mo itinago ang ganito kalaking ugat ng damong spirit sense? Hindi napigilan ng siyam na bagong silang na sanggol na magtanong ng may kuryosidad. Gusto mo bang pumasok at tingnan? Casual na sabi ni Terence. Natigilan ang siyam na bagong silang na sanggol. Tiningnan nito ang water lily, na umiiling sa gulat. Alam nitong hindi simple ang lugar na ito. Kung talagang pumasok ito, baka hindi ito makalabas. Tumawa ito at sinabing, kalimutan mo na yan, limitado lang ang kuryosidad ko. Hindi ito ikinabahala ni Terence at nagtanong, siya nga pala, saan mo natutunan ang lumalamon nitong sinaunang espiritu? Tila simple lang ang teorya sa likod ng paglamon ng asensya ng espiritu, ngunit bawat hakbang ay may kanya-kanyang mga trick, lalo na ang pinakamahalagang bahagi, ang asimilasyon ng espiritu. Iilang pangungusap lamang ito, ngunit kung wala ang gabay ng siyam na bagong silang na sanggol, gaano man kahusay ang pag-unawa ni Terence, hindi niya ito mauunawaan kahit subukan niya ito ng 100 taon. Imposibleng makaisip agad ng ganitong teknik ang isang henyo. Tiyak na palagi itong nabubuod ng napakaraming nauna rito bago pa man ito tuluyang umunlad at maging kung ano ito ngayon. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.